Walang sinuman ang makapagsasabi na ang isang simpleng may bahay ay may kakayahang magpanginig sa isang pulis na nakauniporme. Si Mila, asawa ng isang opisyal, ay nagnanais lamang na protektahan ang kanyang karangalan. Ngunit isang timba ng maruming tubig, isang aroganting sigaw, at isang matapang na desisyon ang nagbago sa lahat. Sa araw na iyon, hindi ranggo ang nanaig, kundi ang katotohanan. Kinaumagahan, magaan ang mga hakbang ni Mila habang tinatahak ang pamilyar na eskinita ng kanilang barangay na unti-unti nang binubuhay ng mga taong papasok sa kani-kanilang trabaho. Sa kanyang edad na 25, ang babaeng may katamtamang pangangatawan ay palaging pinipili ang simpleng pananamit, isang puting t-shirt na may maikling manggas, kupas na maong na pantalon, at komportabling tsinelas na goma. Ang kanyang itim na buhok, na karaniwang nakalugay, ay maayos na nakatali sa likod, sumasabay sa kanyang maliksing pagkilos habang iniiwasan ang mga sanaw ng tubig na naiwan ng ulan kagabi. Sa kanyang balikat, nakasabit ang isang bayong nayari sa hinabing dahon, isang tapat na kasama sa pamamalengke sa loob ng maraming taon. Bilang asawa ni Police Captain Ramon, isang iginagalang na opisyal sa kanilang himpilan, madali sana para kay Mila na mamili sa isang di-aircon na supermarket. Ngunit mas gusto niya ang magulong kapaligiran ng tradisyonal na palengke malapit sa kanilang bahay, ang palengke ng San Roque. Dito, nakakabati niya ang mga tindero at tindera na tila pamilya na ang turing sa kanya. Sa bulsa ng kanyang pantalon, ang kanyang mumurahing cellphone ay naglalaman ng isang simpleng listahan ng bibilhin, karot para sa sopas, sitaw para sa ginisang ulam, at ilang pirasong tuyo na paborito ng kanyang asawa. Ang kanyang kaakit-akit na mukha, na may malalaki at nagniningning na mga mata, ay madalas na nagiging sanhi ng maling akala. Marami ang nag-aakala na si Mila ay isang mahina at sunod-sunurang babae. Ngunit sinumang nakakakilala sa kanya ay alam na sa likod ng kanyang matamis na ngiti ay nagtatago ang isang matatag na paninindigan na hindi madaling matinag. Ang pulseras na pilak na regalo ng kanyang asawa, na laging nakapulupot sa kanyang kanang pulso, ay naging simbolo ng katapatan at isang paalala na hindi siya mananahimik sa harap ng kawalang katarungan. Noong umagang iyon, tulad ng dati, lumakad siya na taas noo. Paminsan-minsan ay bumabati sa mga kapitbahay na nakakasalubong. Ang maalinsang ang hangin ng palengke at ang matapang na amoy ng sariwang isda ay agad na sumalubong sa kanya nang tumapak ang kanyang mga paa sa basang semento ng pasilyo. Ang kanyang makinis ngunit malakas na mga kamay ay handa nang humawak sa mga supot ng pinamili. Walang sinuman ang mag-aakala na ang ordinaryong umagang ito ay magiging simula ng kanyang pakikipagtagpo sa isang tiwaling pulis na makakatanggap ng isang matinding aral. Ang simpleng babae sa kanyang harapan ay hindi isang target na maaaring maliitin. Ang kanyang matalas na mga mata ay nagsimula ng suriin ang kanyang paboritong pwesto ng gulay, habang paminsan-minsan ay inaayos ang buhok na hinahangin. Isang ugali niya kapag siya ay nag-iisip ng malalim. Ang maingay na palengke ay biglang nabalot ng tensyon ng isang lalaking matipuno at nakauniporme ng pulis ang lumapit kay Mila na mailabis na kumpiyansa sa sarili. Police Corporal Hernandez. Ganoon ang pangalang nakasulat sa kanyang dibdib. Kilala na siya ng mga tindera bilang kolektor ng iligal na butaw, isang taong madalas mangikil sa mga mamamayan. Ang kanyang maliliit at tuso na mga mata ay agad na sinuyod ang kabuuan ni Mila mula ulo hanggang paa, na para bang tinatantiya kung gaano kalaking pera ang makokotong niya ngayong araw. Ang amoy ng murang pabango na sobrang tapang, na maihalong amoy ng sigarilyo, ay kumapit ng husto sa kanyang medyo gusot na uniporme. Sa isang istilong pilit na nagpapakita ng otoridad, hinarangan ni Hernandez ang daan ni Mila sa mismong tapat ng pwesto ng gulay. Ang kanyang malalaki at maruruming kamay ay mabilis na kumilos, iniabot ang isang hindi opisyal na resibo na puno na ng mga sulat kamay na halaga. Mrs., kararating mo lang ba? Ito, mayroon tayong administrasyon para sa seguridad ng palengke, sabi niya sa isang paos na boses, habang ipinapakita ang isang hilera ng mga numero na halatang gawa-gawa lamang. Ang kanyang mga mata ay kumikindat ng may panlilinlang, paminsan-minsan ay sumusulyap sa bayong ni Mila, na inaakala niyang naglalaman ng isang pitakang puno ng pera. Karaniwan, 50 pesos kada araw, Mrs. Pero dahil maganda ka, bibigyan kita ng diskwento. 30 pesos na lang, pang-aakit niya habang humingisi ng may panunuya, ipinapakita ang kanyang manilaw-nilaw at hindi alagang ngipin.
Ang isa niyang kamay ay nagsimulang tumuktok sa kahoy na mesa ng tindahan ng gulay na may iritableng ritmo, lumilikha ng isang nakatagong banta. Ilang mga tindera sa paligid nila ang nagsimulang umiwas ng tingin, takot na madamay kung ipagtatanggol nila si Mila. Ang hangin sa paligid ay tila lalong uminit nang si Mila ay tumahimik sandali, ang kanyang mapanuring mga mata ay inoobserbahan ang bawat galaw ng tiwaling pulis. Sa halip na agad na sumunod sa kahilingan, tinaas niya ang kanyang kilay na may ekspresyong nagdududa. Paumanhin po, Ginoong Pulis. Halos araw-araw po ako rito at ngayon ko lang narinig ang tungkol sa administrasyon na ito. Sagot ni Mila sa isang mahinahon, ngunit malinaw na boses, habang sinasadyang ilipat ang kanyang bayong sa harap ng kanyang dibdib. Ang kanyang kilos na hindi agad sumuko ay tila nagpainit sa ulo ng korporal. Ang kanyang mukha na dating nagpapanggap na palakaibigan ay namula, at iyon ang simula ng sunod-sunod niyang pagkakamali. Hindi na tinagsimila kahit katiting. Sa isang pambihirang kahinahunan, dahan-dahan siyang huminga bago tumugon sa banta ng tiwaling pulis. Ang kanyang malinaw na mga mata ay direktang tumitig sa mukha ni Corporal Hernandez nang walang takot, habang ang kanyang payat na mga daliri ay sinasadyang inayos ang lupi ng kanyang simpleng damit. Paumanhin po, Ginoong Pulis, sabi niya sa malinaw na boses na sinadyang lakasan upang marinig ng mga tindera sa paligid. Gusto ko lang pong bumili ng sariwang gulay para sa aking pamilya. Hindi magbayad para sa seguridad na hindi malinaw ang patakaran. Ang hindi inaasahang reaksyon ni Mila ay lalong nagpakunot sa noo ni Hernandez. Ang kanyang mga tuyong labi ay nanginginig sa pagpipigil ng galit, habang ang kanyang kanang kamay ay hindi namamalayang nakakuyom. Misis, huwag mo akong pinaglalaruan, sigaw niya sa biglang tumaas na boses, na nakakuha ng atensyon ng ilang mamimili sa malapit. Ito ang patakaran sa palengke. Lahat ng tindera at mamimili ay dapat sumunod. Ang kanyang paghinga ay nagsimula ng humingal, isang malinaw na senyales na naubos na ang kanyang pasensya. Isang bahagyang amoy ng alak ang humalimuyak mula sa kanyang bibig, kahit na umaga pa lamang. Sa kabila nito, lalong naging kalmado si Mila sa pagharap sa sumasabog na galit ng pulis. Sa isang relax na kilos, inilipat niya ang bigat ng kanyang katawan sa kanang paa habang ipinahalukip-kip ang mga braso sa harap ng kanyang dibdib. Isang posisyon na hindi sinasadyang nagpapakita ng kawalan ng interes at pagtanggi. Kung talagang opisyal na patakaran po ito, maaari ko po bang makita ang kautusan, Ginoo? Tanong niya sa isang tono na sobrang magalang para sa isang hamon. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi nang makita niyang mabilis na kumurap-kurap ang mga mata ni Hernandez, isang malinaw na tanda na wala siyang legal na basehan para sa kanyang pangingikil. Ang kapaligiran sa paligid nila ay biglang naging napakatindi. Ang mga tindera na noong una ay nagkukunwaring abala ay nagsimula ng maglakas loob na iangat ang kanilang mga ulo, namamangha sa katapangan ni Mila. Si Corporal Hernandez mismo ay tila isang kumukulong takure. Namula ang kanyang mukha, pumipintig ang kanyang sentido, at ang kanyang uniforme na dating maayos ay mukha ng gusot dahil sa kanyang mga agresibong kilos. Naghahanap ka ba ng gulo? Ungol niya sa pagitan ng nagangalit na ngipin habang humakbang palapit na mailayuning manakot. Ngunit hindi umurong si Mila. Sa katunayan, ang kanyang matalas na mga mata ay nanliit, nagpapakita ng pasensyang malapit ng maubos. Ang galit ni Corporal Hernandez ay sa wakas sumabog na parang isang bomba. Walang babala, ang kanyang malaking kamay ay marahas na itinulak ang balikat ni Mila, na naging dahilan upang ang payat nitong katawan ay mapaatras ng ilang hakbang. Halos matanggal ang tsinelas ni Mila sa kanyang paa, habang sinusubukan niyang panatilihin ang balanse sa pamamagitan ng pagkapit sa mesa ng tindahan ng gulay sa kanyang tabi. Ang lakas ng loob mong paglaruan ako, umalinggaw ang paos na sigaw ni Hernandez, halos tumalsik ang kanyang laway sa mukha ni Mila. Ilang mga ginang sa paligid nila ang napasigaw sa takot, habang ang mga lalaking tindero ay napailing na lamang na may pagkadismaya. Nang makitang nakatayo pa rin si Mila, kahit na naitulak na, ang galit ni Hernandez ay naging isang hindi makontrol na kalupitan. Ang kanyang mga matang namumula sa galit ay sumulyap sa isang sulok ng palengke, kung saan may isang timba ng maruming tubig at mga basurang bulok na gulay na nakatambak. Sa mabilis na hakbang, hinablot niya ang plastik na timba na naglalaman ng pinaghugasang tubig na maihalong mga tira-tirang isda at nabubulok na gulay. Tuturuan kita ng magandang asal, sigaw niya habang iwinawasiwas ang timba gamit ang dalawang kamay.
Ang kanyang mukha, nakulubot dahil sa paninigarilyo, ay nag-anyong mukha ng isang kriminal na nawalan ng kontrol. Hindi na nagawang makaiwas ni Mila nang ibuhos sa kanya ang maruming tubig mula ulo hanggang paa. Ang malabong tubig na maihalong mga piraso ng bulok na gulay ay dumikit sa kanyang buhok na dating maayos, tumago sa kanyang puting damit, at nag-ipon sa kanyang tsinelas. Ang masangsang na amoy ay agad na pumuno sa hangin. Ang mga tindera na nakasaksi sa pangyayari ay napasinghap. Ang ilan ay agad na naglabas ng kanilang mga cellphone para i-record ang eksena. Si Mila mismo ay nanigas sandali. Ang maruming tubig ay tumutulo mula sa dulo ng kanyang ilong at baba. Ngunit ang nakakagulat, walang luhang dumaloy mula sa kanyang mga mata. Sa halip, sa sandaling iyon, ang ekspresyon ni Mila ay nagbago mula sa isang biktima tungo sa isang bagay na mas mapanganib. Sa isang mabagal ngunit puno ng intensidad na kilos, hinawi niya ang kanyang basang buhok mula sa mukha, ipinapakita ang isang malamig na titig na biglang nagdulot ng kaba kay Hernandez. Alam mo, Ginoong Pulis, sabi ni Mila sa isang mababang boses na biglang nagpatahimik sa buong paligid, may kabayaran ang bawat patak ng maruming tubig na ito. Ang kanyang basang kamay ay kinuha na ang cellphone mula sa bulsa ng kanyang pantalon na basang-basa na, at sa screen ay makikita ang emergency number ng pulisya na handa ng tawagan. Ang ekspresyon ni Hernandez na kanina'y puno ng tagumpay ay dahan-dahang nagbago, mula sa pagkalito patungo sa takot. Sa gitna ng katahimikan na biglang bumalot sa palengke, itinaas ni Mila ang gilid ng kanyang labi sa isang malamig na ngiti na nagpatindig ng balahibo. Ang maruming tubig ay patuloy na tumutulo mula sa dulo ng kanyang basang buhok, bumubuo ng maliliit na sanao sa lupa sa pagitan ng kanyang simpleng tsinelas, ngunit ang kanyang tindig ay hindi nagpakita ng pagkatalo. Sa katunayan, lalo pang tumuwid ang kanyang likod. Ang kanyang payat na mga balikat ay mukhang matatag, at ang kanyang matalas na mga mata ay nagpakita ng isang kahinahunan na mas nakakatakot kaysa sa galit. Sa isang mabagal at sinadyang kilos, pinunasan ni Mila ang tubig sa kanyang mukha gamit ang manggas ng kanyang basang damit. Ang kapal ng mukha mong tratuhin ako ng ganito, sabi niya sa isang mahinahon ngunit matalim na boses. Bawat salita ay binigkas ng may perpektong artikulasyon na parang isang kutsilyo. Hindi niya kailangang sumigaw para marinig ng buong palengke na ngayon ay tahimik na nakikinig. Sa likod ng kanyang bahagyang ngiti, mayroong isang bagay na biglang nagparamdam kay Corporal Hernandez na siya ay napakaliit, isang primitibong kutob na kagagawa niya lang ng pinakamalaking pagkakamali sa kanyang buhay. Ang mga tindera na nakasaksi sa eksena ay nagkatinginan na may ningning sa kanilang mga mata. Sila na matagal nang nagbubulong-bulungan sa kanilang mga sarili ay nakakita ngayon ng isang pambihirang pangyayari. Isang dalagang babae na nakatayong walang takot sa harap ng hari-harian ng palengke na matagal na nilang kinatatakutan. Hindi nagmadali si Mila. Mahinahon niyang inilabas ang kanyang cellphone mula sa basang bulsa. Ang kanyang mga daliri ay pinindot ang numero ng may katumpakan nang hindi man lang tumitingin sa screen. Alam mo, Ginoong Pulis, pagpapatuloy niya habang diretsong nakatingin sa mga mata ni Hernandez na nagsimula ng kumurap-kurap sa kaba, ang maruming tubig na ito ang magiging pinakamagandang ebidensya. Ang ekspresyon ni Hernandez ay biglang nagbago sa loob ng ilang segundo. Ang kanyang mukha na kanina inamumula sa galit ay unti-unting namutla nang mapagtanto niya kung gaano kahinahon si Mila sa pagharap sa sitwasyon. Ang kanyang mga kamay na kanina ay nakahawak sa walang lamang timba ay nagsimulang manginig at ang kanyang mga paa ay hindi sinasadyang umatras ng isang hakbang nang itaas ni Mila ang kanyang cellphone. Sino ka ba talaga? Nauutal niyang tanong sa isang boses na biglang nawala ng lahat ng kayabangan. Ngumiti lamang si Mila ng mas malawak, ipinapakita ang kanyang mapuputing ngipin, isang perpektong kontra sa kanyang basang-basang anyo. Asawa lang naman ako ng isang opisyal ng pulis na nagkataong nakatalaga sa internal affairs, sagot niya sa isang halos palakaibigang tono. Ngunit ang bawat salita ay parang isang malaking martilyo na tumama kay Hernandez. Nanginginig ang mga kamay, agad na dinampot ni Mila ang kanyang cellphone mula sa loob ng bayong. Basang-basa pa rin ang kanyang mukha ng maruming tubig na kagagaling lang ibuhos sa kanya, na nagpatakbo sa kanyang kaunting kolorete at nagdulot ng mansa sa kanyang damit. Humihingal siya, isang halo ng galit at pagkapahiya. Walang pag-aalinlangan, pinindot niya ang numero ng kanyang asawa gamit ang mga daliring nanginginig pa rin,
umaasang makakakuha ng proteksyon mula sa taong pinakainaasahan niya. Nang masagot ang tawag, sumabog agad ang boses ni Mila na puno ng emosyon. Ramon, may isa sa mga tauhan mo rito na binuhusan ako ng maruming tubig. Reklamo niya, mataas at puno ng pait ang kanyang tono. Mabilis niyang isinalaysay ang pangyayari na para bang natatakot na hindi maniwala ang kanyang asawa. Sinadya niya, Ramon. Hindi ko alam kung ano ang kasalanan ko para tratuhin ako ng ganito. Ang kanyang pag-iyak ay nagsimula ng marinig, nagdaragdag ng drama sa sitwasyong mainit na. Sa kabilang linya, nanahimik sandali ang kanyang asawa, pinoproseso ang impormasyong katatanggap lang. Ang kanyang boses ay lumabas na matatag, sinusubukang pakalmahin si Mila habang tinitiyak na hindi ito palalampasin. Kalma ka lang, mahal. Titiyakin kong mananagot ang taong iyan. Nasaan ka ngayon? May ipapasundo ako sa iyo. Ngunit sa likod ng mga salitang nagpapakalma, mayroong isang tono ng pag-iingat na para bang hindi ito isang simpleng insidente lamang, kundi isang bagay na mas malaki. Huminga ng malalim si Mila, sinusubukang pakalmahin ang sarili. Ngunit sa isang sulok ng kanyang puso, nagsimula siyang mapagtanto na ang pangyayaring ito ay maaaring hindi lang isang hindi pagkakaunawaan. Mayroong kakaiba sa paraan ng pagtingin sa kanya ng salarin bago ibuhos ang tubig, na para bang mas kilala siya nito kaysa sa dapat. Dahan-dahan, pinalitan ng takot ang kanyang galit. Baka nabubunyag na ang kanyang tunay na pagkatao. Nang marinig ang boses ng mataas na opisyal sa kabilang linya, ang mukha ng tiwaling pulis ay agad na namutla na parang tela ng kabaong. Ang kanyang paghinga ay humingal na para bang hinahabol siya ng multo. Ang kanyang mga kamay na kanina ay nakahawak sa hawakan ng timba ay nanginginig ng hindi mapigilan na nagpapagalaw sa kanyang mga daliri ng walang direksyon. Nalalaki ang kanyang mga mata na nakatitig ng walang laman kay Mila na basang-basa pa rin, habang sa kanyang tainga ay umaalingaw pa rin ang boses ng kanyang superior na dumadagundong sa galit. Ang boses ng opisyal ay napakalakas at matalim, kahit si Mila na nakatayo ilang hakbang ang layo ay naririnig ang sigaw ng malabo. Ang lakas ng loob mong tratuhin ang asawa ko ng ganyan, sigaw nito, na nagmistulang isang takot na bata ang tiwaling pulis. Ang kanyang dibdib ay kumakabog ng malakas, at malamig na pawis ang nagsimulang tumulo sa kanyang sentido. Sinubukan niyang buksan ang kanyang bibig para ipagtanggol ang sarili, ngunit ang kanyang dila ay tila nanigas, na parang nakakandado ng matinding takot. Sa isang iglap, lumipad ang kanyang isipan sa mga kahihinatnan na kanyang haharapin. Hindi lamang isang pagsaway o suspensyon, kundi posibleng masira ang kanyang karera, o mas malala pa. Alam na alam niya kung gaano kadisiplina at katatag ang opisyal, lalo na kung pamilya na nito ang pinag-uusapan. Ang kanyang mga binti ay tila ng hina, na halos maging sanhi ng kanyang pagbagsak. Malaking pagkakamali ito, bulong niya sa sarili, habang tinitingnan si Mila na may tinging nagbago mula sa pagiging mayabang tungo sa puno ng pagsisisi. Hindi sinasadya, nagsimula siyang kapain ang kanyang batok, na para bang naghahanap ng isang bagay na makakapagpakalma sa kanya. Ngunit wala. Tanging isang pakiramdam ng pagsisisi na lalong lumalalim. Lumunok siya ng mariin, sinusubukang tipunin ang lakas ng loob para humingi ng tawad. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, muling dumagundong ang boses ng opisyal sa telepono. Hintayin mo ako dyan. Ako ang bahala sa iyo mamaya. Sa sandaling iyon, ang mundo ay tila gumuho sa kanyang harapan. Hindi na niya tiningnan si Mila bilang isang ordinaryong babae, kundi bilang ang pinto patungo sa kanyang pagkasira. Wala pang 10 minuto matapos ang tawag, ang ugong ng makina ng sasakyan ng pulis ay narinig na papalapit, na may maikling pag-alingaw ng sirena. Ilang itim na patrol car ang huminto ng mabilis sa lugar, naglabas ng maraming tauhan na nakauniporme at may seryosong mga mukha. Sa gitna nila, lumitaw ang figura ng asawa ni Mila. Isang mataas na opisyal na may matipunong balikat at malamig na titig na kayang magpanginig sa sinuman. Ang kanyang mga hakbang ay matatag, ngunit bawat yapak ay tila nag-iiwan ng bakas ng pinipigilang galit. Nang makita ang kanyang asawa, agad na tumakbo si Mila papalapit. Ang kanyang mukha ay basa pa rin ng luha at mga tira ng maruming tubig. Agad siyang niyakap ng kanyang asawa sandali, tinitiyak na hindi siya nasaktan, bago ang kanyang matalas na mga mata ay umikot upang hanapin ang tiwaling pulis. Nang matagpuan ng kanyang tingin ang lalaki na ngayon ay nakatayong naninigas na parang estatwa,
ang kapaligiran ay biglang naging napakatindi. Maging ang mga kasamang miyembro ng Internal Affairs ay napigil ang kanilang hininga, alam kung gaano kapanganib ang sitwasyon. Walang maraming salita, nagbigay ng maikling senyas ang opisyal gamit ang kanyang kamay. Dalawang miyembro ng Integrity Monitoring and Enforcement Group, IMEG, ang agad na kumilos. Mabilis nilang hinawakan ang magkabilang braso ng tiwaling pulis. Arestado ka para sa karagdagang investigasyon, sabi ng isa sa kanila sa isang patag ngunit matatag na boses. Hindi nanlaban ang tiwaling pulis. Ang kanyang katawan ay nanlambot na parang isang basahan. Ang kanyang mukha ay namutla na parang bangkay. Nanginginig ang kanyang mga labi na parabang may gustong sabihin, ngunit walang salitang lumabas. Samantala, nanatiling tahimik ang asawa ni Mila, nagmamasid lamang mula sa likod ng kanyang itim na salamin na nagtatago ng kanyang emosyon. Ngunit ramdam ng lahat ang lamig na nagmumula sa kanya. Matapos matiyak na ligtas na ang kanyang asawa sa loob ng sasakyan, sa wakas ay lumingon siya at dahan-dahang lumapit sa tiwaling pulis. Alam mo ang kahihinatnan nito, hindi ba? Bulong niya sa isang mababang tono na mas nakakatakot kaysa sa isang sigaw. Ang tiwaling pulis ay nakatango lamang ng mahina, habang nakatingin sa lupa, na pagtatanto na ang kanyang buhay ay maaaring nagtapos na sa sandaling iyon. Ang proseso ng batas ay naging mabilis at walang kompromiso. Si Mila ay buong tapang na nagbigay ng kumpletong testimonya sa harap ng mga investigador, isinasalaysay ang bawat detalye ng insidente, kasama na ang tangkang pangingikil. Hindi lang iyon, ang mga video mula sa mga cellphone ng mga mamamayan ay naging hindi matututulang ebidensya na lalong nagpatibay sa kaso. Ilang mga residente na direktang nakasaksi sa pangyayari ay naglakas loob ding tumayo bilang mga saksi na bumuo sa palaisipan ng katotohanan na lalong nagdiin sa pagkakasala ng tiwaling pulis. Ang mga papeles ng kaso ay natambak sa mesa ng piskal na may mabibigat na akusasyon, pangingikil, pananakit at pag-abuso sa kapangyarihan. Ang mga kasamahan niyang pulis na noong una ay nag-aalinlangan ay nagsimulang sumuporta sa proseso ng batas, na pagtatanto na ang ginawa ng kanilang kasamahan ay nagdulot ng mansa sa pangalan ng kanilang institusyon. Maging ang kanyang direktang superior ay nagpahayag ng galit sa harap ng media, iginiit na hindi ko konsintihin ng kapulisan ang ganitong uri ng pag-uugali, gaano man ito kaliit. Sa isang paglilitis na ginanap ng pribado upang maiwasan ang labis na publisidad, matatag na nagpasya ang hukom, pagpapatalsik ng walang karangalan mula sa serbisyo ng pulisya. Hindi lang iyon, ang sentensyang 2 taong pagkakakulong ng walang parol ay naging isang matinding dagok para sa tiwaling opisyal. Nang basahin ang hatol, ang kanyang mukha na dating mayabang ay tila kumulubot at tumanda ng 10 taon sa isang iglap. Bumuhos ang kanyang luha sa loob ng korte, ngunit walang sinumang naawa. Naalala ng lahat kung paano niya minsang ipinagmayabang ang kanyang kapangyarihan sa kanyang mga biktima. Si Mila, na naroroon sa paglilitis, ay napabuntong hininga na lamang habang pinagmamasdan ang pagkasira ng lalaki sa harap ng hukom. Hindi kasiyahan ang kanyang naramdaman, kundi isang kirot na ang isang tagapagpatupad ng batas ay kailangang magtapos ng ganito. Nang pusasan ng mga gwardiya ang mga kamay ng dating pulis, tumalikod na siya. Isang madilim na kabanata ang natapos, ngunit nag-iwan ito ng sugat sa lahat ng panig. Sa labas ng korte, nagsimulang umulan na parabang ang kalikasan mismo ang naghugas sa mga natirang mansa. Sa matatag na hakbang at taas noong paglakad, lumabas si Mila mula sa gusali ng korte. Isang pakiramdam ng ginhawa na maihalong pagmamalaki ang mababakas sa kanyang mukha na ngayon ay malinis na muli, malayo sa kanyang gusgusing anyo ilang araw na ang nakalipas. Ang mga residente sa paligid na matagal nang naging mga tahimik na saksi sa pangyayari ay nagsimula ng maglakas loob na batiin siya ng may buong paggalang. Ang ilan ay dahan-dahang pumalakpak. Isang matandang babae ang lumapit at marahang tinapik ang kanyang balikat. Matatag ka, anak. Salamat sa pagbibigay ng aral sa aming lahat, bulong nito na may namumuo ng luha sa mga mata. Ang kwento ni Mila ay kumalat na parang apoy, naging mainit na usapan sa mga karenderya hanggang sa mga online forum. Ang hashtag na huwag si Mrs. ay biglang nag-trending, sinundan ng mga malikhaing meme na may katulad na naratibo, mag-ingat ka, baka asawa yan ng general. Ngunit sa likod ng mga biro ng mga netizen, mayroong isang seryosong mensahe tungkol sa kahalagahan ng paggalang sa bawat tao, anuman ang kasarian o panlabas na anyo.
Maraming kababaihan ang nagsimulang maglakas loob na magkwento ng kanilang mga katulad na karanasan. Ginawang simbolo ang kaso ni Mila ng paglaban sa pang-aabuso at pagmamalabis sa kapangyarihan. Ang asawa ni Mila, na matagal nang umiiwas sa mata ng publiko, ay sa wakas nagbigay ng opisyal na pahayag. Hindi ito tungkol sa aking estado o posisyon, diin niya sa harap ng kamera. Ito ay tungkol sa prinsipyo na bawat mamamayan ay may karapatan sa pantay na proteksyon ng batas. Ang kanyang mga salita ay agad na naging viral, nagsimula ng isang pambansang talakayan tungkol sa reforma sa pagpapatupad ng batas at proteksyon sa mga biktima ng pang-aabuso. Ilang miyembro ng Kongreso ang ginawa pang ang batayan ang kasong ito para sa pagbabalangkas ng isang bagong panukalang batas. Pagsapit ng gabi, naupo si Mila sa kanilang terasa, nag-iisip. Tumingin siya sa kalangitan na puno ng bituin habang pinagninilayan ang mahabang paglalakbay na kanyang pinagdaanan. Hindi kaligayahan dahil sa paghihiganti ang kanyang naramdaman, kundi kasiyahan dahil sa pagbubukas ng mata ng maraming tao. Sana wala nang ibang Mila sa labas dyan, bulong niya sa sarili. Sa di kalayuan, maririnig ang mga boses ng mga batang naglalaro at nagtatawanan, isang melodya ng buhay na patuloy na umaagos, ngayon ay may kaunting